you so much for the privilege of knowing you, our God, our Savior, our Mediator, Panginoon. Lord, this morning we pray that you will illumine our hearts and our minds, Panginoon, for your word, that we can see insight, Panginoon, deep insight from your word, oh God. Help us to obey your word, Father. Help us to share your word to others. Bless and each and every one of us who will share the message, Panginoon. All this we ask in the most precious name of your Son, Jesus Christ. We pray. Amen. Narinig niyo ba ako? Hello? Oh, Klaro ba yan? Malinaw, malinaw, malinaw. Okay. ano pong aklat sa Korinto? Una Korinto First Corinthians chapter 1, 1, beginning in verse 18 hanggang 30. 31. One. Okay? So sige, mag-Bible study tayo. Wala si Ber eh. Share lang tayo. Okay, ang topic natin is about yung ang tawag Right. dito, the message of the cross, di ba? The message of the cross. Itong First Corinthians, actually in Corinth, ito yung isa sa mga important city sa Greece during Paul's days, di ba? Ito yung parang bustling hub yan eh, ng sentro ng komersyo, pangangalakal. Ano? So yan ay combination, degraded culture yan. Ang lahat nandyan, ng kultura, ibang-iba kasi nga yung mga tao galing from every nation, pumupunta dyan, nagbi-business, nahahalo-halo na. And this country is full of idolatry. Ano? Yan, idolatry country or region or religion. Ano? In Acts chapter 18, we can see that Paul founded this church. Ano? Dito sa Corinthian. Okay? Kaya yung first and two letters niya, in-address niya sa Corinth. Okay? Sa Corinthian church. Yung unang letter niya, kung pag-aaralan natin, it reveals about the problem, yung mga problema. Naku, ang daming problema sa Corinto. No? Yung pagtingin sa Lord's Supper, yung kaloob na misinterpret nila, misuse, yan yung mga problema. Okay, yung immoralidad sa loob, kinokondon nila. Okay? Yung mga pressure, yung struggles, no? Papa Church, dahil sa tinatawag nating of this pagan society, nakita mo naman, yung paligid, napakahirap talaga, no? So, Paul addressed a variety of problems dito sa lifestyle ng mga Corinthian church, no? Yung pag-iwalay, yung faction, yung tinatawag nating, yung nga kanina, yung lawsuit, yung moralidad na sinabi ko kanina, at may mga katanungan, yung questionable practices, at lalo-lalo na yung pag-abuso sa banal na hapunan at mga kaloob. Okay. Kaya kung nga sa pag-aaral natin dito, yung mga words dito makikita natin, yung addition to this word, nakita po natin yung tinatawag natin yung how to discipline a church o yung mga member. So dito, Paul share his word, how to counsel the church. Ano yung kanyang kasagutan sa mga question ng mga taga-Corinthian. Okay. And at makikita rin natin dito, ito yung tinatawag natin the oldest recorded title ng epistle, yung Pros Corinthians sa Greek language. In effect, dito natin yung First Corinthians, okay, yung A, letter niya, yung unang letter niya, ay walang, it was no doubt na letter addition sa unang sulat niya, sa mga taga-Korinto. Kaya nagkaroon ng second letter. Now, pag-aralan natin itong tinatawag nating message of Christ at the cross. Okay, so umpisa tayo sa verse 18. Basahin muna natin, sagutan. Ano gusto niyo, sagutan o isa-isa? Verse 18, ang sabi pa. Basahin ko lang ha. No po. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolishness the wisdom of this world? For seeing in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God.
it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. For Jews request a sign, and Greek seek after wisdom. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. And the base things of the world and the things that are despised, God has chosen, and things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in his presence. But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. For as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. Amen. So let's have a discussion, live discussion. Okay, ah? So, tingnan natin, what is the message of the cross? Ano, katatapos lang ng Semana Santa, pero press pa naman, di ba? Okay, tingnan natin sabi dito, yung message of the cross is what? Verse 18. Foolishness for them. Yeah. The question is, what is that message of the cross? Ano may mensahe sa cross? Alam natin, there are 7 last words. 7 nga ba? Tama ba ako? 7 mga wika doon sa cross. Yun ang mensahe ng cross. No? Pero ang ibig sabihin ng message of the Lord is yung gospel. Okay, yung salvation. That's a very, to make it short. Ano? So yun ang message ng cross. It's about salvation. Ang sabi dito, the message of the cross is what? Become what? Foolishness to those who are perishing. Oo nga naman, totoo yan, di ba? Ang hirap talaga mag-share ng gospel. Ano? Sa kanila, wala. Sasabihin mo, kalokohan lang yan. Hindi yan totoo. Naalala ko si George. Kilala niyo ba si George Alinas? Galicia. Si George, nung nakasama namin sa kusada, nagbabible study kami doon sa may Tanduay, nagbabahay-bahay kami. Tatlo kami bawat grupo. Si Brother Reyes, ako si George. Napadaan kami doon sa mga tambay. Nung makita may Bible, yan na naman, Bible. Parang inuunsod mo kami. Eh, nandun si George. Sabi ni George, ang sakit pala. Dati ako yung gumagawa nun eh. Pero ngayon, akong pinagsasabihan ng ganun. Parang masakit talaga. So, yun yung ibig sabihin nito, no? Sa mga unbeliever, yung mensahe, yung kaligtasan, yung salvation, ano, yung kapatawaran, meron tayo kay Kristo Jesus. Para sa mga hindi mananampalataya, ito'y walang ano, parang walang kwenta. Foolishness. No? Ano ba ibig sabihin ng salitang foolishness? Another word. Po natin. Ha? Kahangalan natin. Yeah, sa Tagalog. Sa ating kahangalan, ang tindi ng Tagalog. Kahangalan. Parang sa modern Tagalog, ano yun? Walang kakwenta-kwenta. Po natin. Parang ganun, no? Walang kakwenta-kwenta. Parang walang silbi. Ano pa? So, yun. No? So, sabi dito, yung message of the cross, sa mga taong hindi kumikilala, it is what? It is foolishness. No? To those who are perishing. Okay, no? Makita po natin dito, ang mundo will perish. Mapapahamak. Tama po ba? Yan ang sabi sa 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten, that whoever believes in Him shall not perish. So, yung kapahamakan ay tiyak yan, darating yan sa mundong ito. Ako ngayon masyado akong nag-update sa mga nangyayari sa buong mundo. Parang nakikita ko na parang malapit na yata itong mundo nating mawasak sa mga nangyayari. In fact, ang sabi, malapit na raw tayo sa 90%
of mga sign na nangyayari na. Nasa 90% na raw. 10 na lang ang hinihintay natin matatapos ng mundo. Brother Mon, Brother Mon, Oh, update oh, lang natin dyan sa Vancouver, Canada, bago lang, I think last night, meron ano? yung sasakyan niya SUV ni Rampa yung yung Filipino celebration. Mga siguro Ganun. 8-10 Ilan- na sa Vancouver. Oh, So kaya Vancouver yun. yung mga celebration minsan yun ang inaatake ng ng masasamang tao. Derive niya yung SUV niya, nasagasaan pati yung mga bata, may mga bata yung nagse-celebrate ng para bang Filipino gathering. Oo, Parang yun ang nakakalungkot. Kaya yung kasamaan ngayon na nagra-rapid na. Kaya hope grabe. natin na lang yun, last night lang yun. Last Hanggang night lang, ha? Wow, oh, grabe. Oo, talagang ano na. Hindi na Ang tao talaga. hindi pa pa investigation pa kasi hindi pa alam kung sino nag-drive, bakit niya ginawa yun. Talagang yung yung dinerive niya yung sa mga tao mismo, Talagang sinadya. kagadik sinadya. Yun, may depression yun. Baka may lemang mabigat. Ina-update ko lang yan para at least alam niyo yung mga nangyayari. Yan ang sa Oo, Canada yun, Vancouver. So may mga kamag-anak sa Vancouver. Yan ang oo. May so mga kamag-anak dyan. No? yan. Filipino gathering yun parang fiesta sa parang fiesta sa night, celebration, Ganun. ganun. Lagi yung may kahit dito sa Amerika, marami din nagse-celebrate ng ganun eh. So karamihan nga kung gusto nilang deadly, yun ang ginagawa nila. Ginagamit nila yung sasakyan nila pang pang bangga sa Wala, yung mga terrorist, ginagamit yan. Yung mga terrorist talaga, oh, yan ano. mga terrorist. So hindi pa sure kung terror Terrorist. or yun inspiration. Okay. Okay, tuloy mo brother Mon sa natin. Kaya yung power ng cross, yan tayo sa power ng cross. So the world will perish, ano, if they will not come to know the message of the cross. Yun ang importante. So nasa atin yun. Kaya tayo we are the ambassadors of Christ. Diba? Tayo dapat ang magpakilala. Diba? Sabi nga, faith comes by hearing. Ano? Sino ang makikinig kung wala namang isusugo? Sabi nga sa Romans, no? So, tayo ang tagadala ng mensahe. Ano? Ang mensahe, kahit na hindi maganda sa tingin ng tao, lalo sa mga napapahamak, alam mo, ang mensahe para tayong courier eh. Anong tawag yun? Mga taong tagapagdala ng mensahe. No? Kahit na ano laman yung mensahe niya, masama, mabuti, wala tayong karapatang pigilan yan. Dapat i-share natin pa rin, dalhin pa rin natin. The same thing with us, di ba? Kung sa paningin ng mundo, kapahamakan niya, wala na tayong magagawa. Basta ma-share natin sa kanila. Matanggap man nila hindi, nasa kanila na yon. Okay? So, itong gospel, itong message of the cross, ang sabi rito, ano daw nagawa nito sa atin? Sa atin ng mga Christian. Sa verse 18. Ha? Yan. It saved us, di ba? Tayo ay niligtas. It is the power of God. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. It is the power of God. Okay, why? Kasi at the cross, yung declaration of power of Christ, dineclare, ano yun? Sa pamagitan ng kanyang kamatay, He conquered death. He conquered Satan. Tinalo niya si Satanas. Kala ni Satanas, tapos na ang Kristo namatay. Pero hindi niya alam, doon siya matatalo sa kapangyarihan ng Kalbaryo, 'di ba? Yung Kalbaryo yung pinaka-sentro ng galit ni Satanas eh. Parang yan yung naalala niyo ba si Napoleon? Si Napoleon, ano ba yung lugar na forgot na nabablank yung mind ko sa history. Yung 'di ba yung si Napoleon conqueror yan merong isang syudad na hindi niya natalo siya natalo ron if not of that place na yan na-conquer niya na sana buong Europe. The same thing dito kay Satanas, if not at Calvary sana na-conquer niya na buong mundo, pero hindi, dito siya natalo. Why? Because the power of God is what? Is mightier, mas makapangyarihan
ano, kaysa kay Satan. No, yung kapangyarihan ni Jesus, diyan nilatag eh. No, diyan nagganap, isipin mo yun, ano? Namatay siya sa hirap. Pag pinapanood ko yung hirap, grabe yung, lalo na yung passion, nakakaano niya. Ang hirap panoorin, talagang luluha ka eh, no? Pero niya, makikita natin, ano, nagdanas siya ng kahirapan para niya ipakita yung kapangyarihan niya, ano, na magligtas sa kabila ng kahirapan. So yun yung mensahe ng cross. It is God's power. Ano, dito tayo naligtas, tinanggap natin. Tayong mga Kristiyano, yung mga Old Testament saints, they are looking for the future. Tayo naman, we are looking back sa ginawa sa Kalbaryo. Ano, doon tayo naligtas. So yan yung kapangyarihan ng Diyos sa atin sa ikaliligtas, ang mensahe ng cross. Ano pang nasasabi sa kasulatan? Verse 19. Ano sabi diyan? I will destroy the wisdom of the wise. Wow. And bring to nothing the understanding of the prudent. Ang hirap, no? Sabi rito, I will destroy the wisdom of the wise. Napakahirap, ano? Kung pag-aaralan mo yung karunungan ng Diyos. Ano? In fact, ang Diyos nga, ang pinili nga lang niya, yung mga ordinaryong mamamayan. Yung mga walang mga master degree, walang mga theological degree, walang halos pinag-aralan. Di ba? Mga tinawag niya mga tao, mga ordinaryo, no? Na mga mangingisda lamang. Ano, para ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa kanila. So dito, sinabi ng Panginoon, nasusulat, I will destroy the wisdom of the wise, ano, and bring to nothing the understanding of the prudent. Ano? So yan yung ginawa ng ating Panginoon. Ano? Sa kapangitan ng kapangyarihan niya, wawasakin niya ang karunungan ng mundong ito. Hindi nila maunawaan why God, the Messiah, have to suffer. Hindi nila maintindihan yan. Ano ba? Kaya yung panahon ng mga Hudyo, hindi nila maintindihan. Ito na nga ba are you the Christ? Are you the Messiah? Hindi nila matanggap eh. Ano? Why? Because they were blinded. Number one, because they were blinded by the truth. Ano, alam mo sa ating panahon, maraming kulto. Ang hirap talaga i-share ang gospel eh. Dito sa YouTube, sa Facebook, lagi ako kilala na ako ng mga kulto rito, hindi na ako sinasagot eh. Kahit na anong paliwanag mo, hindi talaga kaya ang conclusion, sinasabi ko na lang, alam nyo, hindi nyo talaga maunawahan ito hanggang hindi binubuksan ng Diyos tao ang inyong mga kaisipan because you are blinded by Satan. Hindi nyo maunawahan ang katotohanan. So yun ang ibig sabihin dito. Ang hirap talaga ang maunawahan ng mga tao ang kapangyarihan, ang karunungan ng Diyos because in the first place, they were blinded by supernatural power, and that is Satan. Ano? Satan. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung panalangin eh. Ano? Kaya mahalaga yung panalangin. Ito lang yung magpapalaya sa mga tao. You remember si Pedro nung makulong? Di ba? When yung kinulong nila si Pedro, what happened? Ang sabi, the whole church was in constant prayer for him. Di ba? So ano na, ando si Rhoda, di ba? So anong ginawa? Kinalaga ng angel si Pedro. Nakalabas. Pagdating niya sa labas, ilang barakada yung dinaanan niya. Pagdating niya sa labas, medyo malamig. Siguro nahipo niya yung kamay niya ba? Sabi niya, kung totoo na to, hindi ito panaginip. Then kumatok siya. Hinanap niya yung mga alagad. Kumatok siya. Si Rhoda lang ang naniwala ro sa kanila. Sabi ni Rhoda, narito na. Si Pedro, hindi. Sabi kay Rhoda ng mga apostol, nasisiraan ka ng bait. Hindi sila maniwala eh. Why? Because only Rhoda believes in the power of prayer. So, ano ang kahulugan nun? Ang kahulugan nun, very simple eh. Gusto nating mapalaya mga tao sa tanikalan ng kalaban, ng kaaway, manalangin lagi tayo. Ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga magsisampalataya. Spend prayer. Dapat yung church natin mas involved in prayer. Ano, dito sa church na kinabibilangan namin, isa ko sa mga members na tinatawag namin PSG. Ano ibig sabihin ng PSG? Prayer Small Group. Sa support group. Prayer Support Group. PSG. Every day yan from 7 to 8. Naka-online kaming lahat. Minsan, 15 kami.
Karamihan sa nagpe-pray, mga senior, kasi mga senior, wala na halos magawa. Ano? So, yung ginawa namin silang prayer support group. Ganong oras, online kami, nagpe-prayer kami, lahat ng mga prayer requests, ginagather, lahat ng mga Thanksgiving, lahat. Kaya makikita natin, halos ang church namin, halos Sunday upon Sunday, hindi halos, halos may baptism kami. Ano, may nangyayaring baptism. Kasi doon lamang kikilos ang Panginoon eh. Pag tayo ay natututong manalangin, ang ibig sabihin, wala tayong kakayahan, ibibigay natin sa Diyos, inilalapit natin sa Kanya na siya'y kumilos. So mga kapatid, yan ang kailangan po natin today in this generation. Ano, yung prayer church, yung church ngayon nagiging prayerless eh. Hindi na praying church eh. Ano, sa chapter 4, chapter 2, makita natin the first church, the Jerusalem church. They were mighty in prayer. Ano, yun ang kailangan natin. So, yun yung nangyari. So, ang challenge sa atin, sa verse 20, nasa na ba itong mga wise? Where's the wise? Where's the scribe? O, di ba? Walang tumanggap sa kanya. Where is the disputer of this age? Nasaan yung mga magagaling na debatista ng mundo ito? Parang si Soriano. Wala na, patay na. Nasaan daw? May mga tao magagaling na to, mga wise, mga scriba, mga debater. Has not God made foolishness the wisdom of this world? O, di ba? Ginawa ng Diyos na foolishness ang karunungan ng sanglibutan. Kaya, para sa atin ngayon, it is foolish thing na gamitin mo ang debate sa ngayong panahon nito. Hindi na usong debate ngayon. Sa YouTube ka na makapag-debate. Marami pa makabasa niya. Okay, pero useless din, di ba? Kasi walang mangyayari kasi ang mga tao hindi naman tatanggap sa kanilang kamalian, ano? And only God can bring them to tinatawag natin right fellowship with God, kung loloobin ng Panginoon na pabuksan yung kanilang kaisipan. Kaya nga, hamunasan na ba ang mga karunungan ito ng sanglibutan? Ano? Wala. God made them foolish. Okay? Yung wisdom ng mundong ito. Verse 21, for since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God. It pleased God through foolishness of the message preached to save those who believes. Yeah. So, sa pamagitan ng wisdom of God, sa pamagitan ng karunungan ng wisdom nito, okay, hindi nila nakilala ang Diyos, but God pleased, through the foolishness of the message, of the cross. At yan ang pinapangaral natin. Alam niyo mga kapatid, siguro pinakamaganda, yung mga nakaraang mga panahon, tinitingnan ko yung galaw at kilos ng mga church surprise ng mga panahon yan. Nakikita ko yung kanilang mga system ng mga pangangaral, It's more on, kahit sa mga crusade, it's more on doctrinal eh. Nakalimutan nila to focus on the message of the cross. Yun ang importante. Nawawala yung mensahe ng kaligtasan na nakasentro lamang kay Jesus Christ. Ang ginagawa nakasentro sa doctrine eh. Hindi rin mismo kay Christ. Amen po ba? Napansin niyo yung mga kapatid? Dapat, kaya si Paul, di ba makita yung kanyang message? Laging nakasentro kay Christ. Mamamatay na nga siya, yung parang sinasabi niya, that I may know Him and the power of His resurrection, ang sabi niya. Yung pa rin ang mensahe niyang pinadadala. So dapat balik tayo. Let's back to the basic. Pag tayo mag-share po natin yung kapangyarihan ng Diyos na nangyari sa Kalbaryo. Yung kanyang pagliligtas sa atin. Makita niyo, minsan may na-sharean ako eh. Naalala ko nandito ko sa magay nagja-jogging ako, punta ako dito sa Lunetas, tabing dagat. Nakaupo ako. May napansin ko isang mama parang malungkot. Tinabihan ko. Sinirang ko ng pagmamahal ng Diyos sa Kalbaryo. Luha eh. Talagang labas yung luha sa buka. Patuhog nga, lumalabas eh. Iyak na iyak eh. So makita nyo, ang sinishare ko yung paano tayo minahal ng Diyos. Lumuluha ang tao, mga kapatid. So dapat ibalik natin yung mensahe
Yeah. ng kapangyarihan ng Diyos sa paglilingap. Makita niyo yung mga tao, talagang luluha, luluha, tatanggapin ng ating Panginoon. Okay, so yun yung dapat maunawaan natin. Yun yung pinararating sa atin dyan. Be wise. Tayo mga, we are more than, sabi nga, be wise as serpent. Diba sabi sa Bible, be wise as serpent. Tayo dapat maging matalino, lalong-lalo na kapag tayo nagsishare ng gospel. Don't forget, ang sinishare natin is not ourselves, it's not our doctrine, but the living Christ. The message must be on Christ alone. He's more than conqueror, okay? So yun dapat ibabalik natin. Okay, tuloy natin. So it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. It pleased God. Kapag ang isang tao tumanggap kay Kristo, ito yung magiging kasiyahan ng Diyos sa langit. Nasabi nga, hindi lamang ang Diyos mga millions of angels in heaven are rejoicing kapag merong isang makasalanang nagbabalik loob sa langit. Di ba po mga kapatid? So dapat ibalik natin yun. Okay? Then, what else? Ito mga matatalinong tao ng unang panahon, the Jews. Ito mga Jews, they require for a sign. Remember yung panahon ni Kristo. Ikaw ba nga bang Messiah? Ikaw, are you the Christ? Tell me. Anong sabi niya? Dinalik niya kay Jonah. Yun ang mensahe niya. Kung paano si Jonah 3 araw sabihin niya, ganun din ang anak ng tao. Hindi pa nila naunawahan. Sino yun? Di ba? Yan. They are looking for a sign. Ito naman mga Greek, matatalinong tao, mga philosopher ito Yan yung mga magagaling ng philosopher ng galing, di ba? Sila Tanas, sino ba yung mga Greek philosopher na kilala natin? Ang gagaling yan, no? Oo, di ba? Diyan yung mga matatalinong tao ng galing. Yan mga Greek. So yung combination ng mga taong nito sa Corinthian, nandiyan lahat ng mga matatalinong mga tao, mga Jews, who are looking for a sign, pero mga Greeks, mahilig sa mga wisdom, mahilig sa mga philosophy. Kaya makita mo, magaling din ang Diyos Bakit? Sa panahon ito, hindi niya ginamit sila Pedro. Ang ginamit niya, sino? Si Paul. Why Paul? Why not Peter? Kasi harapin mo yung katalinuhan ng mga tao. Sino lang ang pwedeng itapat sa kanila? Si Paul. Di ba? He was trained son. Kay Gamaliel, pinakamagaling na professor ng unang panahon. Siya meron siyang pag-aaral sa paanan ni Gamaliel. At si Gamaliel, pag nag-aaral ka sa background niya, kung pag-aaralan yung history, kapag ikaw ay nag-aaral kay Gamaliel, ikaw ay potential na matalinong tao, kinikilalang matalinong tao yan sa panahon nila. Kaya si Paul, naging parisi among parisi siya kasi napakatalino niya. Sobra, katalinuhan, di ba? Yun ang ginamit ng Panginoon. Kaya minsan ginagamit ng Diyos yung wala ring alam, pero mas magaling kung gagamitin niya pa itong taong kasi ang haharapin nila yung katalinuhan ng mundo. Kapag wala kang alam, na knowledge of their background, mahirap Naalala ko si Brother Sam. Kilala niyo si Sam Batak? Kilala niyo ba si Sam Batak? Si Sam Batak, naging assistant ko yan sa Las Piñas nung nag-start ako sa Las Piñas. Nung matagal na ako, kinuha ko siya. Si Sam, alam niyo naman, nung nagtapos ng high school yan, nung panahon noon, hindi pa siya nagtatapos. Kumbaga tinanong ko nga sa high school yan, sa Dan, ano ba sabi ni Dan? Ayan binibigyan lang ng pagkakataon. Ang termino pa nga ni Dan parang saling pusa lang. Nagulat ako. So, kinuha ko pa rin para makatulong. Itong si Sam, nakaharap yata, nakatok niya isang attorney. Naku, sumurenda siya. Nagpunta sa akin, ano ba, Kuya Mon, hindi ko kaya. Talinong tao. Paano yung English Ang hirap daw, di ba? Totoo yun, di ba? So, yung ibig sabihin, so ang ginamit ng Panginoon to share more the gospel sa Western world, Western civilizations, European, matatalino mga tao dyan, mga well-known, si Paul, the apostle, na tinawag na apostle, para ma-reach out niya ang karunungan ng mundo at ipahiya sa karunungan ng gagaling saan? Ang sabi niya, sa itaas.
Yun ang kanyang naman sabi niya, no? Hindi siya nangaral sa kapangyarihan ng karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng karunungan ng Diyos, the wisdom of God. Yan ang Yeah. ginamit niya. Amen, no? Ginamit niya pa rin ang wisdom ni Lord, hindi pa rin yung karunungan ng mundo. Yung wisdom from God. So, importante, when we share the gospel, parang nagpe-pray tayo na tulungan tayo mangusap in our mind. Bigyan tayo ng wisdom habang nagsishare tayo. Dapat parang yung mind natin nagpe-pray habang tayo nagsishare. Kasi mahirap talaga harapin ang mundo ngayon kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga pag-share. So, kailangan po natin yan. Okay? So, it was a sign and it was a wisdom. The Jewish sign and Greek, it was a wisdom. Pero ang sabi niya, what? Pinilis ba ni Paul yung karunungan na gusto nila, yung sign na gusto nila makita? Ang sabi niya, no? But we preach Christ crucified. Okay. Ibang-iba, no? Bakit? Bakit yun ang preach niya? The crucifixion of Christ. Kasi ito yung the ultimate na plan of God to save the world para maligtas ang mundong ito. Ito yung stumbling block, sabi nga niya, sa mga Greek, ito rin yung hindi matanggap ng mga Hudyo, meron pa kinakailangan mamatay para mailigtas sila sa kanilang kasalanan. Ang hirap tanggapin ng mga taong ito maski lalo na yung mga Muslim, hindi nila maunawahan yan. Ba't may kailangan pa ibang taong mamatay? Kasi sa kanila, kinakailangan sila ang mamatay. Sila ang sakripisyo para maligtas. Ganun ang theology ng mga Muslim Pero sa atin, baliktad. May namatay para sa atin. Ang pangalan niya ay si Jesus. Kasi hindi tayo karapat-dapat sa langit. Kaya may namatay, and that is grace. Biyaya ng Panginoon yan. Amen po mga kapatid? Yan ay biyaya sa atin. Okay? So Christ is the power of God. Ayan, ito maganda, no? Sabi ni Paul, Christ is the power of God and the wisdom of God. So yung dalawang words na to importante, yung power and wisdom. Di ba? Meron tayong naririnig. Knowledge is power. Di ba narinig natin yan? Kanina yan, sino yung sabihin? Knowledge is power. Ernie Barok. Pero sa no, knowledge is not power. Christ is our power. Amen. Wisdom of God. Yan ang kailangan po natin. Is our power. Yan ang kailangan natin. Not the wisdom of this world. Not the knowledge of this world. Ang kailangan natin matutunan ay ang kapangyarihan at ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. Yan ang important things. Ang dalawang aspeto na yan. The power and the wisdom of God. Okay? So sabi niya in verse 25, because of this foolishness of God, it is wiser than men. Grabe, no? Meron ba nun? Anong Tagalog niyan? Meron ba Tagalog version yan? Masugid pang alam. Ang kampangan ng Diyos ay higit na matalino kaysa sa tao. Mas matalino pa sa tao. Mas maalam pa. Parang sa totoo naman, hindi naman pulis ang God. Hindi naman siya mangmang. Pero kung meron man, parang sinabi mo, kung ang Diyos ay mangmang, mas matalino pa rin siya sa tao. Parang, ang ibig sabihin kasi, nagiging pulis ang Diyos kasi hindi matanggap ng tao yung kanyang plano divina ng kaligtasan. Pero yan, ang pa rin, ang makapangyarihan, it's wiser than men, and the weakness of God, yung weakness of God, meron bang kainahan ng Diyos? Literally, wala. Di ba? Wala naman Nasa kanya lahat ng power, wisdom, lahat nasa kanya Wala siyang weakness. Pero may binanggit si Paul, kung meron man, sabi dito, if there is a weakness of God, it is stronger than men. Tama ba yan? mas malakas pa rin sa kalakasan ng tao. Pagsamahin mo man, ang tao man maging kagaya ni Samsung. Samsung, mahina pa rin sa Diyos yun.
Mas malakas pa rin ng Diyos, di ba? Sa lahat. So yan ang yan ang points ni Paul. Ano, God is still powerful. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, ano, kung ang Diyos ay matalino kaysa sa atin, mas kailangan talaga natin ang Diyos. Sabihin nito, mas kailangan natin ng Diyos sa lahat ng ating gagawin, di ba? Kaya ang sabi niyo, for you, see your calling. Kaya ang conclusion niya. Para makita natin, mga kapatid, yung pagtawag sa atin, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. Totoo yan, di ba? Naalala ko, yung seminaryo. Pagdating sa bakit daw sabi, bakit ang seminaryo? Mga dinadala rito yung hindi mga matatalinong tao, mga may mga honor, yung mga nag-aaral sa seminaryo panahon namin, yung mga nasabi nga, yung parang tinatapon na ng pamilya. Ano, parang ginagawang ano tawag doon sa mga addicts, dinadala sa mga lugar ng ano, ang tawag Rehab. doon? Rehab. Parang ginagawang parang rehab doon sa seminar. Parang rehab. Dapat nandali natin dyan yung mga matatalinong bata. Pero ang hirap, no? Ang hirap dalhin, no? Kasi una sa atin, alam naman natin, tayo mga anak ng Diyos, tayo mga pastor, that yung paglilingkod sa Panginoon is a high calling. Amen po ba? It's a high calling kaya hindi natin pinipilit yung mga anak natin. Basta tinawag sila ng Diyos, yun ang importante. Kung loobin ng Diyos, tawagin sila sa ministeryo, it's okay. Yung kanilang willingness, di ba, importante yan eh. Di ba, yun, ang tinatawag nating calling, ang importante. Huwag kang papasok ng hindi ka tinatawag. Kasi what? Hindi ka magtatagumpay. Amen po ba mga kapatid? Hindi ka tatagal. Kasi you are not called. Tandaan po na only the called will persevere. Ganun ang ibig ko sabihin dito. Okay? So God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. Yan ang sinabi ng Panginoon. No? Pinahiya ng Diyos ang karunungan ng mundo. Ano? Sa pamagitan ng kanyang anak na isinugo, pinanganak nga sa isang pasabsaban. Tinawag pa ang mga walang karunungang tao, mga walang pinag-aralan. Pero natuto sila kay Kristo. Alam mo yung pag-aaral nila kay Kristo, yung mga apostol, dahil pa nilang isang doctorate degree ng panahon natin ngayon. Bakit? Kasi isipin mo, 2,000 years ago, ang pag-aaral lang noon para maging bachelor ka, hindi naman 2 years, hindi naman 4 years, baka taon lang. Yung mga alagad, they study, they learn, nag-aral sila kay Kristo 3.5 years. Ano, kasama pa ang evening class, kasama pa ang summer class. Kaya sabi ng mga theologian na magagaling, higit pa raw sa doctorate degree ang mga tinapos ng mga ito. Alam mo kung bakit? Ay, nagtuturo Diyos eh. Di ba? Diyos daw yung nagtuturo sa kanila ng karunungan. Di ba mga kapatid? Di ba? Mas matindi yun, di ba? Di mas magaling yun kaysa sa atin. Kasi kaya makita mo sa Acts, yung mga tao, they marvel. Sino itong mga to? Baka walang pinag-aralan to ah. Di ba? Sabi ng mga tao, ang nalaman ng nila, itong nakalagay sa Bible, they were with Jesus. Yun yung nagpabago ng turn, ng bago ng mundo nila. Ano? Yung pagkatao nila nung sila'y nag-aaral sa paanan ng Diyos. Yesu Kristo, the highest rabbi. Mas higit pa kay Gamaliel, di ba? mga apostol nag-aaral. Kaya yan. Even Paul, di ba si Paul nag-aaral? Si Paul nag-aaral ng 2 years sa paanan ni Kristo. Alam niyo ba yun? Di ba? Sinabi niya sa Galatian, he was taught by Christ in Arabia for 2 years. Meron silang one-on-one. Kumbaga sa atin ngayon online tutorial. From heaven to earth. Online yun eh. Hindi lang ngayon online. Noong unang panahon may online na. Si Jesus Christ with Paul. Yan, online tutorial. For 2 years Kaya makikita mo yung kanyang content, ang pag-aaral niya.
di ba? Sa Korinto, ang sabi niya sa Lord's Supper, tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Tinanggap niya ba sa Panginoon? Wala naman siya ng Lord's Supper eh. Pero paano niya tinanggap? O di nung nasa Arapi siya, tinuruan siya ng Panginoon. 2 years. Yeah. Kaya tinanggap niya sa Panginoon yung mga aral na hindi niya, yung mga aral na na-miss niya, hindi siya nakapasama dun eh. Sa 3.5 years. Wala siya ron. Kaya meron siyang special lesson, tutorial. Yan, online o ano man ang tawag natin noong unang panahon, hindi ko alam pa paano yan. Basta nag-aral silang dalawa ni Kristo. Tinuruan siya for 2 years in Arabia. Okay, 2 years. Pakitalin natin. So, for you see, you are calling. It is a call, brethren. Not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are ko. Hanggang ngayon, parang ganyan pa rin ang nangyayari. For God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. And the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and things which are not, to bring to nothing the things that are. Kita mo, yun yung kapangyarihan. Yung pinaka-basic thing na dapat natin maunawa. When God called you, ito, tanda ko na. When God called you, He will what? Ikaw ay kanyang pupunuin ng kanyang kapuspusan, ng kanyang karunungan. Tandaan natin. Remember the apostle? Pag humayo kayo, huwag nyo nang tandaan kung anong sasabihin nyo. Ako magsasalita sa inyo. No, yun yung mensahe na dala-dala pa rin. Hanggang ngayon dapat maunawaan din natin yan. Yung kapangyarihan ng Diyos na yan. Kapag tayo nag-share, it is not us who are talking to a person, but Christ in us, siya nagsasalita para sa atin. Yung mga bagay na hindi natin masabi, even in our prayer, di ba? Sa Espiritu naman nagtuturo sa atin. Why? So that no flesh should, why? Should glory in His presence. Anong sa Tagalog niyan? Para walang anumang laman na magbibigay kaluwalhatian sa kanyang sa kanyang karapan. Wala eh. Lahat tayo talaga. We are fall short of the glory of God. Wala. Kahit yung karunungan natin, hindi natin maabot yung karunungan ng Diyos. Kahit sino man tayo. Di ba? Na pinapanood ko kagabi yung libing ni Pope Pope Francis eh. Ang daming tao grabe. Grabe, punong-puno yung Vatican. Mga dignitaries, mga world leaders nandun si Bongbong, nandun si Trump, ang dami nandun yung presidente ng Ukraine, nandun, di ba? Nakita mo yung tao, masyado nilang itinataas. They give glory, doon sa taong ito, Pope. Tapos kahapon, this week napanood ko, yung isang taong babae na matay, nakita niya raw si Pope na sa impyerno. Binigay pa yung pangalan, galit na galit yung mga pa-Katoliko ngayon kasi nasa YouTube eh. Yung taong namatay, dinala siya sa impyerno, dinala siya sa langit, tapos ilang minuto binalik siya sa lupa. Pati si Michael Jackson nakita niya sa impyerno. Okay. So, ito So, no less, kapag ang Diyos nagpahayag ng kanyang kapangyarihan sa sino mang tao, tandaan po natin, walang flesh na magtataas ng kanyang sarili. Diyos pa rin ang dapat na may taas. Amen po ba mga kapatid? Always Christ. Kahit na sa ating magagandang mensahe, minsan pag nagpe-praise tayo, di ba? Ay, ganda. Glory to God. Laging glory to God. Ganun lang ang laging. Huwag natin loving glory be to God. Minsan pag maganda yung sermon sa atin, tuwan-tuwa tayo, parang tayo ang nape-praise hindi natin nababalik yung kaluwalhatian sa ating Panginoon. Okay? Dapat ibabalik natin lagi-lagi sa Kanya tayo, baliwala tayo, instrumento lang tayo ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen, Brother Mon. Okay. Yes. Amen. Tayo sa Q&A. Saka bago tayo Hindi, tapusin ko na. 2 verses lang. Okay. Verses, sige. Verses 30 and 31. Tapos na tayo conclusion. But of Him, you are in Christ. Tayo ay kay Kristo who became for us wisdom from God. Okay? And the righteousness
and sanctification and redemption. Ito yung nasa atin. We have the wisdom of God. We have the righteousness of Christ. We are being sanctified. We are redeemed by the precious blood of Christ. So ano pang masasabi natin? Wala na. Nasa atin ang lahat eh. Di ba mga kapatid? Nasa atin na. Binigyan na yung lahat. Ang kailangan na natin, kumilos, gumalaw. Yun ang kulang sa atin yung sabi nga ni Ninoy, yung one miles journey, it only takes one step para magawa mo. Ganon din sa atin. Okay. So, sa conclusion, it is written, He glories, let him glory in the Lord. Amen pa mga, lahat ang gagawin natin, we should give glory to God. Amen po ba mga? Yun ang mensahe ng cross. To Okay. glorify Christ. Mga kapatid, ano yung mga na-pick up natin doon sa mga verses ang matalino sa Diyos, ang ano bang mensahe ng cross, ano ba yan? Ano ba yung power ng cross? Kaya ang iba lagi may dala-dalang cross para daw yung mga vampire mawala eh. Yung mga aswang. Yung iba nagpo-cross nagaganon, sign of the cross, na hindi ko malaman dyan, pag nasa harapan ng simbahan, nagpo-cross. Pagdating ng mga dilim, nagpo-cross din. Okay. Q&A tayo doon sa text natin. Medyo napasarap lang si Brother Moon pero okay lang, maganda naman ang mensahe. So anyway, sa ating lesson, anong nakikita natin diyan? Kasi tama yung sabi ni Brother Moon na yung napopokus tayo doon sa yung sa doktrina, sa power, nakakalimutan natin yung message eh. Yung message ng cross yung love, yung pag-ibig ng Diyos Yun ang message doon Kaya yung iba, kinoconquer nila yung world, di ba? Yung sa sinasabi si Napoleon, si Caesar, ang ginagamit nila mga weapons of war mass destruction Wow. Hindi nila na-conquer nila yung land, pero hindi nila na-conquer yung people. Si Jesus naman, na-conquer niya yung people, ha? Tama na yung plan kasi ang ginamit niya yung message, yung power of love, yung Yung sa pag-ibig. cross, di ba? Yung Nakalimutan ko salita yung Waterloo pala, yung lugar, Waterloo. Yung Mhm. kay Napoleon, kinakonquer yung Waterloo, doon siya natalo. Hindi, ano Yan yung yan, ganito yan May mga kontrapelo di ba? Alam niyo yung kontrapelo. Ikaw magaling ka sa mga malalakas na tao, pero doon sa mga katulad ni Samson, pinakamalakas siya, pero ang weakness niya, alin? Ha? Sinong weakness niya? Si sabok, yung Diana. babae. Hindi, Diana. sabok. Ang weakness niya sabok, ang buhay. Ang weakness niya sabok. Ganon yan Ginamit. May kanya-kanya tayong weakness 'di ba? Meron tayong malakas, may iba malakas sa pananalita, malakas sa pamobola, ha? Yung sales talk yung iba sa doktrina, magaling sa doktrina, pero may mga gamit yan. Yung mga yan ay may mga gamit yan. Kaya lang depende sa mo igagamit, 'di ba? How you use it for the glory of God. Iyon ang ano doon. Kailangan na may mga bata, 'di ba? Ilan bang anak mo, Brother Moon? 5. 5. Oh, sige. Ang imang mong mga anak, iba-ibang mga approach din Merong malumanay, meron talagang gagamitan mo ng strong words, 'di ba? Hindi hindi ganun din sa soul winning. Hindi lahat ng tao the same approach. Merong iba gusto nila yung historical, yung kasaysayan. Merong iba naman ang approach mo yan alam ko na yung mga kwento na yan pero hindi ko nakikita yung si Kristo Gusto ko makita walang pag-ibig, walang grace, walang So ibig sabihin balance yan ang yung soul winning natin. Maganda sinabi ni brother mo na yung message ang mahalaga. Minsan yung doktrina, ano lang yan, some part lang yan party lang yan pero ang kabuuan niyan yung message. Ano bang message nun? Siyempre alam natin John 3:16, yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang pinaka-message natin 'Di ba? Alam niyo, may tanong tayo, anong pinakamatalinong uri or
race sa mundo? Anong mga matalino? Saan nanggagaling yung mga matalino? Yan, sa Romans and Greek. Jews. Mga Hudyo. Ang mga Roman, ano na yan, mga philosophy, pero yung mga invention, karamihan mga ano, yung mga invention, yung mga invention sa mga Hudyo, karamihan yung mga Hudyo, di ba? Mga ano, matalino sila sa business, matalino. German, German saka French eh. Ang Marami rin. German kasi, kaya mo naging German, maraming Hudyo doon. Industrial. Oh. Maraming, Industrial. ang Hudyo kasi spread out yan eh. Kaya nung persecution of Jews sa Germany kasi natatalo na sila sa business, natatalo sila Oo. sa talino, Mga o pinersecute sa German. Ang German ano yan eh, karamihan kasi diyan nagsettle ang ano eh, Hudyo nag-wandering Jewish sila eh na other nation eh, 'di ba? Promise yan, ikakalat kayo sa buong mundo on the last days, ibabalik kayo sa ano, sa bayan nyo. So may mga prophecy na yan. Ngayon ang talaga matalino, sabi nga ay matalino kayo kasi Hudyo kayo, matalino kayo kasi nandiyan kayo sa iba-ibang nation sa philosophy nyo, pero ang talagang matalino ay yung na kay Kristo. Kasi meron pinili nga silang bagong on sa mythical, ang galing nila. Lalong-lalo meron silang bagong ngayon, yung mula sa hangin, gagawin tubig. Yung Hmm? kanilang machine. Sabi yun hangin Mhm. Kahit dahil maliit lang yung laboratory, pwedeng dali ng militar sa bundok. Hindi na Hmm. kailangan nilang mag ng spring. Akala ko ba mo, business natin yun. Nasaan na ba yun? Oo, ang lakas. Ang dami nang gumagaya eh. Siyempre, Kaya lang eh, pag yung business nyo, magiging hangin din yun eh. Hanggang hangin lang. Ay, mahirap. hangin magiging big eh. Anyway, meron ba kayong tanong mga kapatid bago tayo mag-ano sa prayer? Mga tanong nyo sa lesson natin na related or basta yung tungkol sa binagat ni Nimon, meron ba kayong objection? May objection ba kayo? Well, Merong none more. addition. Sige, Addition. sige, Brother Robert. Puntin na rin. Well, by far we can see and we can analyze further that God the Father is the direct author and creator of everything. He is so consistent even towards the concept of everything. Katulad na lang na nakita natin na nagsimula ito, makita natin ang challenge na Eve na sinabi niya, it's good for wisdom. But God was able to give wisdom to Solomon. But the wisdom we can distinguish is further differentiated by far because Eve's wisdom is sakal, while God's wisdom that was given to Solomon is chokmah. Now, further, at the resumption when Christ came po, nung dumating si Kristo, sa temptation, challenge siya ngayon na alam natin na simula pa noon, nag-fail si Eve at Adam sa food, sa pagkain po. But sa temptation, sinubok ni Satanas ang ang ating Panginoon na si Jesus sabi, gawin mo nga bato itong tinapay na to. Gawin mo tinapay ang butong ito. But God said, hindi lamang sa batong yan at sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salitaan ng Diyos, which is the resumption of everything, which will culminate through the fact na ang wisdom sakal ng tao ay walang kwenta. Medicine will not save us. Akala ng mga ibang tao ang medicine ay parang God na sa kanila. Nakikita nila ang kaligtasan ay nasa kanila. No, ang kaligtasan na kay God. Yun ang matututuhan natin ito. Na-distinguish na lahat ay i-surrender natin sa Panginoon at si God the Father ang magbibigay sa atin restitution
for everything. Magkakaroon lang tayo ng failure pag lagi nating hahanapin ang sarili natin. Amen. So, Men. sino pa? Sino pa? Meron kayong tanong? Tatandaan natin yung ating golden text, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God. Yan ang magandang verse natin sa 1:8. Yung 118. yung power ng Diyos, yung pinakamagandang verse natin. Yung message, kasi anong message mo? Yan ang napakahalaga. Ang message yung which is the gospel. Alam natin yun. Okay, sino ba naririnig ko dyan? Si Brad, ano? Brad Benji, parang putol-putol ka. No, mahinaan ko natin ito. Benji, anak mo ba yan? Mahina ang load. Oo, alam ko. Okay na. Maganda na yung message na hindi natin maganda. Maganda, magaling yung kasi yung power doon, yung gospel, ano? Yung gospel, hindi maintindihan ng tao yan eh. Pero it is the power of God. Ang sabi doon, it is the power of God unto salvation. Diba? Doon sa mga sumasampalataya, una sa mga Hudyo, at ganoon din sa atin, sa mga Grego at saka sa mga Hintil. So, para sa mga tao, ano yun eh, parang kamangmangan. Ang kamangmangan at gospel para sa kanila. Pero para sa atin, ito'y karunungan ng Diyos. Alam mo Thank you. bakit nasabi nilang ganun? Kasi napapansin kasi nila yung message of the cross, napaka-simple. Yes. Oh. I'm not saying easy. There's a difference between easy and simple. Pag sinabi Yes. simple, kailangan mo lang humility. Acceptance, kasi karamihan sa mga tao may mga pride. Sino ba 'to nagpipreach sa akin? Ang hirap-hirap naman itong taong ito. Hindi nakatapos ng college, 'di ba? So meron silang pride kasi pag ang kalaban ng ng gospel, yung pride, saka yung knowledge, yung education, ganun ba? Kaya hindi nila ma-accept yan eh. Napakasimple naman ng gospel. Simple nga pero mahirap gawin, di ba? Mahirap sila i-give up everything. You give up everything, leave everything. Kaya nung tinanong di ba si Jesus, tinanong si Jesus ng mga apostol, Lord, we left everything for you. But is it to us? Ano ba yung sa amin? Ano ba yung namin, di ba? We leave everything. Iniwan namin ang lahat ng bagay para sundin ka, sumunod sa iyo. We left everything. Iniwan nilang lahat. Kaya isang very challenging yung sa kanila kasi nga napakasimple. Pero hindi madali kasi nga hindi nila magawa. Katulad ng yung binanggit ni Robert yung sa Adam and Eve. Adam and Eve, ang pinili nila yung fruit of knowing good and evil. Ang problem doon, alam mo nga pero ang pagpili, nahihirapan ka, 'di ba? Yes. You wanna choose good pero kasi ang very strict eh. Ang evil minsan masarap tingnan mo, 'di ba, sabi nakita yung bunga, napakaganda, yung attractive. So ang choices minsan nasa yun eh, sa decision. You have to make a decision. Lord, I left everything for you. 'Di ba ganun no? Leave everything. Iwanan mo ang lahat para sa Diyos. Yun ang choice. Napaka-simple pero hindi madali. 'Di ba yung mayaman? Sabi yan, Lord, nagawa ko naman lahat ng utos eh. Doctrinal yun, ha? Jewish yun, matalino yun. Sabi niya, gusto maging kumpleto, iwanan mong lahat at sumunod ka sa akin. Naku, napakahirap na decision yun. Isipin mo, napakayaman niya. Ibigay mo Yes. sa mahirap. So, ibig sabihin, napakasimple lang gawin, pero mahirap. Kasi it's not easy kasi you need to make a choice eh.
Di ba? Yung future. Katulad niyan, na si Brother Mon, mag-iisip ka ng business. Yung business na hangin, gagawin mong tubig. Yung pera, yung hangin, gagawin mong pera. Napakahirap nun. Napakahirap nun. Kaya you need to make a choice kasi ano yan eh. Simple lang ang dapat mo eh. Paano ko makakapunta? How can I inherit the kingdom of God or the kingdom of heaven? Simply leave everything and follow Jesus. Simple but not easy. Nakuha niyo ba yung salitang ano? Ano yan eh, napakasimple lang eh. Pero hindi madaling gawin. Kasi you need to make a choices eh. Hindi Yeah. mo pwedeng iwanan yung bisyo mo. Oh, ganito lang yan eh. Sabi ng doktor, para gumaling ka, iwasan mo yung mga matatamis. Ha? Simple lang eh. Di ba? Kung diabetic ka, simple lang para hindi ka, iwanan mo. Avoid Para waste. hindi ka, ha? Oh, simpleng sagot lang, pero ang decision nasa sa, Yeah. di ba? Simple, but not easy. Kaya nga yung ano eh, yan ang tanong sa atin. May mga dapat tayong gawin, pero it's a matter of decision. Kailangan fix ka. O bukas, hindi na ako kakain ng lechon. Bacon na lang. Hindi Ham na na lang, ham. lechon. Ano, ha? Alam niyo, mahirap kami nga kanina eh. Sabi, oh, hindi na tayo kakain ng lechon. So, bumili pa rin kami ng lechon. So, it's a matter of decision. Mm. Simple lang dapat mong gawin eh. Kung gusto mo maging healthy, matulog ka ng maaga, nagpupuyat ka. Para hindi ka magkasakit. Ganun yun eh. So, simple, pero not easy kasi ang desire natin eh, nasa mundo tayo, di ba, mga kapatid? Ganun ang gagawin natin eh. Kaya ano, hanggat meron, nandito pa tayo sa lupa, lagit kada araw-araw, na we're facing decision making. Meaning, Mhm. you gonna go to the left or you gonna go to the right, or you gonna take this or do not take this, di ba? Or you gonna be in this place or avoid this place. Kaya alam nyo, every day, yung message ni Jesus, napakasimple lang eh. Kaya lang, Mary. Mary. meron pang tanong iba, dagdag. And dagdag ko po, for all the ministers, we really have to be simple Oh, na simplified ka na. and be careful. Ang kanilang proposal ng thinking to make the church grow more, modernize it, naging carnality na. Mm. Nakita pa natin sa New Testament na si Christ para mag-preach, kailangan siyang magkaroon ng banda sa loob para dumami. No, but His words alone uh, Ang be ang provide of Brother that. Robert, tama yung sinasabi mo. Ang problema kasi ngayon sa atin, yung mga optional ginagawang mandatory. Yes, 'Di ba? carnality. Yung meron kang band, meron kang expensive na piano, meron kang expensive na guitar, optional lang 'yun eh. Kung kaya. Pero kung practicality, kung hindi kaya, halimbawa, ang liit ng lugar mo, tapos yung stage mo napakaliit, tapos kukumpletuhin mo yung band mo, siyempre mag-umpisa ka muna simple. Simple muna. Halimbawa, gitara lang muna, 'di ba? Gitara lang muna or ano, or singer, may song leader. Ano lang simple muna. Ngayon, pag binigla mo, kasi yung simple nagiging ano yung extravagance or nagiging complicated. Kaya Yeah. sa church kailangan simple ka muna, simple. Ngayon, pag siyempre nagdumami ng miyembro, umabot na kayo ng 200, 300, then you can increase sa ano. Kasi minsan nakukompromise tayo, halimbawa, ah karamihan sa atin sa Pilipinas ang mga mahihirap ang lalaki ng TV ha. Ang bahay nila isang kwarto lang pero ang TV ang lalaki. Di ba? Kailangan simple lang muna eh. Di ba? Hindi ko naman kinikriticize kasi entertainment yun kasi yung ba nanonood ng mga YouTube, Pero ibig sabihin, ang simple living
Siya na Brad, medyo may ano eh. So okay, any questions? Ako, Brett. Okay, brother Ano, ito, pagbabalik tanaw ba? No? Kasi noon sa seminary, may mga narinig din ako noon. Yung mga nag-aaral sa seminary, every time pupunta sa mga destino, nakaka-encounter sila ng problema among those professional. Para bang namamaliit ang mga galing seminary Oo. dahil may mga professional sa church. Mhm. Minsan nagiging insulto para sa mga galing ng seminary. Parang may naiinsulto, gano'n. Oh. Kaya dito, para sa kanila, yung kanilang profession or yung kanilang nakuhang edukasyon ay para bang inisip nila napakataas na noon. Ikumpara doon sa mga kursong tinapos ng mga nasa Pero seminary. oh, Hmm. meron nga tanong diyan, Brother Benji, may tanong nga diyan eh. Dapat ba nating i-ano ang seminary tawag ito i-credited sa labas? Ganun daw. Mhm. Yan ang para makatulong din sa gawing secular. Ngayon ang Ah, isang problem diyan na ang nakikita ko kung secular lang ang habol nyo, dapat hindi sa seminary kayo maghanap sa labas kayo mag-aral. Ngayon tungkol naman dun sa seminary, pwede kang tapusin mo and then mag-aral ka ng extra sa labas, additional. Ba? Yung mag-aral ka ng Pero ang kasi basic knowledge natin ay yung Word of God. Yan ang pinaka-basic na marami ka natutunan sa salita ng Diyos. And then yung secular, secondary lang yun. Kaya dapat ka lang mag-secular kasi may pamilya ka. Nakuha mm. mo ba? Kasi ang doon may pamilya eh. Ang the reasoning ng kasi ang seminary talaga ideal yan for single person eh. Ideal yan seminary kaya yung mga mga pari talagang adaptable pa rin sila na dapat talaga walang asawa eh. Yun ang nila, 'di ba? Walang marriage. Pero sa Bible naman lahat ng priest, lahat ng mga preachers, lahat ng mga elders may asawa. Mhm. Ang mga Okay. mission journey, talagang din, depende sa sa calling mo yan eh. Depende. Mm. Kung call ka Hindi. na mag-focus ka sa seminary, okay lang yun. Kasi dedication mo yan eh. Hindi lahat ng mga, hindi lahat ng tinawag ay eunuch. Alam mo yung eunuch? Ano sa Tagalog yung eunuch? Kapon. Bating. Hindi. Bating. Kapon. Hindi naman yung Ma kapon. Yan yung bating. Bating Yung ng Bating. bating kasi Bating. pag kapon pinuputulan ng hindi ang bating ibig sabihin for the purpose of the gospel. Hindi sila Ano sensual. kinakapon? Oh, yung isang Pagbating kahulugan of the gospel. ka talaga. Sige, di gawin natin yung sa seminary lahat ay kapunin ba? Hindi. Predator. Predator. ah, Ako lang. mhm. Predator. Bakit na-open ko ito? Kasi nga, nung Oh. nasa seminary pa rin ako noon, narinig ko yung mga issue ganyan. Merong mga kasama natin sa seminary, mapupunta ng isang medyo malaki-laking local church, ay Mhm. nakaka-experience sa ganyan. Para nagkakaroon tuloy na para na Na-intimidate, na-inferior. na-intimidate sila yung halimbawa galing ka seminary tapos ang English mo barok pa tapos dun sa mga may mga doktor magaling mag-in-English. Alis na ako. Well, Tapos na. oh, ang problema naman kasi diyan Nilinis. syempre Ito ikaw na mag... yung mga big Mga... churches ka, pag big Ito yung churches mga... ang big churches ka pupunta, syempre natural they expected more. Ganun yun eh. Kung malaking churches, they expect more. Ngayon kung ang church ay under 100 people, uh, they expect more on relational sa evangelism. That's how you grow kasi hindi naman lahat kailangan ay magaling mag-English eh.
Meron ngang English ng English, kaso barok din. Hindi ko rin maintindihan. Bakit hindi ka na lang mag-Tagalog? Dito nga sa sa US, I speak straight English sa church. But not necessarily na kailangan mag-English ka lagi kasi depende sa audience mo eh. Di ba? Kung audience mo multi-language or hindi maka-speak ng Tagalog, then that's how you speak in English. That's how you keep saying, magano ka para hindi naman sila magkaroon ng maintindihan. But kung ang audience mo ang nakikinig sa iyo, mostly mga Pilipino, natural, mag-Taglish ka. 'Di ba? Taglish is a good para both learning. But anyway, depende yan eh, ang message yan eh. Kasi ganito yan eh, pag yung big churches, isa lang ang message eh. Yung si Jesus Christ, humility. Kasi Yan ang yung iba ang message nila gusto, ang galing mag-English ng pastor namin. No, it's not about the English. It's not about how they deliver, but it is what's the message? Is it life-changing? Is it they changing their minds? Is it they come to repentance? Nagsisisi ba sila? Ganon. Yun ang mahalaga doon. Ang message ang mahalaga, 'di ba? Ako pumupunta ako madam, sa church hindi sa niya eh, hindi sa degree niya eh. Pumupunta ako sa message. Meron mang marunong mag-English o hindi, ang message ang mahalaga doon, 'di ba? Okay, brother Benji, anong siguro ang pinaka noon kasi parang ang nakita ko among members sa church para bang namamaliit nila yung karunungan na merong isang ministro kung ikukumpara nila sa kanilang karunungan na sa secular. Yun ang pinaka-point ko. Hindi nila nakita na yung pagkakaroon ng ganong karunungan mula sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay masigit pa sa karunungan natin tanggap nila sa secular na ito. Yan tama. ang pinaka-punto. Tama, maganda yung ginawa. Maganda yung sinabi. Kasi ganito yan eh, kapatid. Doktor ka, abogado ka, lahat ng tatlo yung PhD mo. Ay, pag namatay tayo, madadala mo ba yun? Sa langit, Lapidan, meron ka bang Oo. Hindi yun eh. Ang madadala mo lapid, lang sa langit mo yung knowledge mo sa Word of God. Kasi the Word of God, the knowledge of the Word of God, the Bible, is eternal, di ba? Heaven and earth will pass away, but my word, yung salita ng Diyos, they still forever. Di ba? They remain forever. So yung knowledge na wisdom, yung teaching, education, alam mo kahit yung citizenship marami dito sa US na American citizenship umuwi dyan sa Pilipinas namatay, nadala ba nila? Marami dito itong mga doktor, mga PhD namatay sa Pilipinas, nadala ba nila? Hindi. Hindi mo madadala yan after life. Nakuha nyo ba? Puntos ko. Ang mahalaga yung citizen in heaven. Ha? Yes. Citizen ka nga dito sa US, citizen ka sa France, citizen ka sa Europe. Pag namatay ka, yun bang tatanungin doon, anong citizen mo? Saan ka ba nag-citizen? No, if you are citizen in heaven, kaya yung bayan natin, the New Jerusalem. 'Di ba? The New Jerusalem. Tayo ang ating bayan ay sa langit. Kaya alam mo napakaganda sa aming plano nga bago kami matigok. Makabisita kami ng Jerusalem. Yeah, to see the promised land. Nakuha nyo ba? Napakaganda eh. At least alam natin kung saan tayo pupunta. Oh, this is the place where Jesus walked. This is the place isama mo lang kami. where he preached. This is the place where Jesus healed. Di ba? Ang ganda nun eh. Oh, this is the place where Jesus goes swimming and fishing and Yes, do that's some travel. right. Yeah. So, yun ang napakalaga doon, ha? Di ba? Yun ang napakalaga doon eh. Pag tayo Isama mo namatay, lang, hmm, hmm, alam mo, isama mo lang kami ha. pwede kayo may sama basta may budget. Kailangan natin, ang budget ang mahirap dyan sa No, bulsa.
Alam nyo, ganito Okay, mag-usap-usap. Okay, napuputol ka, brother. Okay, mag-prayer muna tayo. Closing prayer muna. Okay. Mag-pray ka muna, brother Benji. Sige, mag-prayer ka muna. Linger longer. Para iba kung Hindi gusto ako, na. hindi naman. Ha? Baka may prayer request kayo. O yun si brother Junjun Tambal. Continue lang yun. Tapos recovery natin, lista mo ha, si brother Junjun yung ano niya yung continuous niyang yung tawag dito. Yun, ano yung tamba? Tambal. Okay. Yung Nung ano, kwan Saka niya, yung naging amin yung pong chemo niya, yung pakisama chemo po niya. yung Chemo. yung amin pong convention dito sa Bulacan sa Huwebes. Convention. Pakisama po. Recovery si Brother Oliver, recovery si Brother Puntenares, recovery bago si Joselito, Kapatid ko, si recovery, Rodora. saka si sino Rodo. yung Gonzales? Brad Oliver? Oliver. Na Malapit paano lang siya? yan. Di ba na Na ano siya, paano siya? na-stroke siya. Ha? Stroke ba? Ewan ko kung ano si Brother Urban nandito sa Zoom natin. Basta yan Oliver recovery. Mm. Oliver Gonzales, klaruhin ko lang. Oliver Gonzales. Bata pa ito ah. Oh, Brother Oliver, tinatanong ka ni Brother Benji, kilala mo ba? Yan, si Brother Oliver naka-mute eh. And then si Brother Joselito, Sister Nora, si Brother Puntinares, recovery. Nare-recover na si Brother Puntinares. So continue lang para gusto Oh, natin Brad. yung voice niya. Wala po siyang microphone. Wala. Brother Okay. Oliver, taga Cotabato dati yan sila. Si Brother Lito, si Brother Lito. Si, Okay, so Sister Nora, si Oliver, anong last name, Brother Oliver? Oliveros. Ha? Oliveros. 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 Anong niya, situation niya, sister? Ano po, mild stroke pa rin po, yung kaliwa. Mild stroke, Pero kaliwa. Continue recovery kasi kailangan nating mga preacher recovery, kailangan natin yan. Si Brother Puntinares, si Brother Joselito, sino pa ba mga recovery? Po, si Rodora. si Brother Randy. Si Randy. Kapatid po ni Pastor Larry. Randy, hindi yung papa mo ha. Hindi. Si Dito? Randy. Yung malakas yun, si Papa. Ano? Apelyido nito, Sir Chris. Anong, ha? Arellano ba yun? Arellano. Arellano. Ariensano? Hindi, Ariansano, kasi ano yun, second brother na yun, half brother ba? Si Randy. Okay. Buti pa ng Panginoon kasi po, tuloy-tuloy na po yung pagsisimba niya doon sa church. Amen. Naka-wheelchair siya doon. Ano yun ano din, mga unspoken, yung sakit, mga hindi may paliwanag. Anyway, i-pray natin yun. So, ano pa? Nakalista mo, Brother Benji? Okay. Ito yung list ng natin Brother Jun Tambal. Then convention sa Bulacan sa Thursday. Brother Robert. Brother Oliver Oliveros. Then Brother Lito. Then Brother Randy Arellano. Puntenares to si Robert kasi dalawa Robert Tiope, iba yun. Dati masakit yung ngipin niya, ganun. No. Ngayon masakit yata bulsa Brother Randy, Claridad yung apelyido, Claridad. Claridad. Okay, remember Claridad. Opo, Claridad pala po. Claridad. Ni Brother Randy? Randy Claridad. Yung sa akin po, yung request ko, yung sa convention, yung Robert Chopip. Robert Tiope. Sister RTO. Nora po. Si Brother Mon, ano yung sa'yo? Rodora. Rodora. Kapatid mo, brad? Kapatid ko may cancer sa breast cancer. Nagdadialysis. Alam nyo, uso ngayon niya, marami dito. Kahit yung mga yung iba,
ayaw na lang magpa-opera. Marami dito, yung mga hipag ko, meron sila, may mga cancer. Iyan yung mga yung mga lalo na yung mga pagkain natin, tsaka yung mga dilata, isa yan sa mga source eh. Yung mga Mm. May sodium, ay may lalo kwan pat kasi. ng lalo pat sa made in May- China. Marami sa mga made in China, pag pagkain, iwasan nyo yung mga made in China kasi kung anong ginagamit nilang yung mga preservative, ha? Preservative katulad ng mga French fries, alam mo yung ginagamit sa mga hindi mo dapat gamitin, ginagamit sa pagkain eh. Yung Yung food, oil, masyadong overused na. Yeah. mm, yung cooking oil, yung Yung post eh. Anyway, mabuti Mga pa fast yung food. yung cooking oil, gamitin nyo lang yung pakuluan nyo na lang ng tubig yung itlog, 'di ba? Minsan may Oh, pinapakuluan na tubig ganun. oh. Anyway, sige brother Benji, nakuha mo na. Ang iba ang focus Oh, natin brother John Jun. Junior kasi yun, Jun. sino Junior John? Tambal. Tamban. Oh, Sige lang, Junior. okay. Junior yun eh. Sister Okay. Nora Romero po. Yung Ha? Sister Nora Romero. Oo nga si Joey, wala si Joey ngayon Wala, Okay. wala. Nagbiyahe siguro yun. Maraming wala ngayon eh. Nagbibiyahe Nora. sa convention eh. Oo, convention. Okay, Naman anyway. yung aming Anong Palawan. kwan, Brother Nora? June 1, 2, 3, Palawan. Brother, Yung Palawan. Brother Nora, Sabat ka. yung kay brother Benji, si Rodora, yung sister na may breast Nora. Rodora. Dora o Dora? Pareho lang yun. Rodora. And si sister Nora, Leonora, si Recovery, yung husband niya si Joselito. Nora Romero. Opo. Okay? Sige. Yung iba, Kwan tayo. yung iba, yung mga silent request na lang yun, generalize. Yung mga health Samahan. natin kasi alam nyo, ako din, ito sabihin ko sa inyo, no, yung cancer colon dito sa US number one killer yan. Out of 5 people, merong sign ng colon problem. Out of 5 people. So, isa na ako siguro. So, hopefully na ma-recover tayo o ma-heal tayo. Kaya mag-ingat Mag-ingat tayo ka sa... no. Dor, minom ka ng ng coconut milk, yung puro. Mm, Maglinis ka lagi. Guyabano lang naman na hinog yan, bro. Guyabanong hinog. wala, Oo. wala, wala tayong guyabano dito eh. Puro Kuya dilata. ba, kasi anti-cancer yun. Saka yung panglinis ng kulon, yung coconut, virgin coconut, yung press na gata. Oo. Ay, wala. Yun. Puro, Magtatay ka nga lang para puro malinis yung dito, kulon mo. puro dilata. Karamihan dito, puro dilata. Okay lang din yung kahit yung dilata. Okay din. Sige. Okay, continue. We'll see you Thursday sa plans and projects natin. Maka-chance kayo para ma-discuss natin yung mga projects and plans. Okay? And then sa next Monday, tingnan natin kung ano na pala yun, May na, no? May. May mga speaker din tayo. Hopefully, maano natin. Rotation tayo, okay? WhatsApp na, mag-send ko na message sa inyo. Alright, Brother Benji. Okay. Iyoko natin mga ulo para sa ating panalangin. Dakila naming Ama Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Sa iyo po kami ay lubos na natutuwa at nasisiyahan sapagkat minsan pa iniloob mo na kami magkaroon ng pagkakataong ito na kami